Alright, mga viewers, lalo-lalo sa mga mahihilig sa kantahan, ano, o kaya yung mga nagla-live, no, nagba-vlog, ano, gusto nila magandang kanilang boses. Ano? So, bakit ako sa inyo ngayon, ano, ang isang sound card, okay? So, itong sound card na ito is ay F998. So, ang madali lang naman ipapakita ko sa inyo kung ito ay kung paano nyo pagaganahin, no? Yung mga ports na gagamitin natin, anong sasak natin, uh, para gumana siya. Okay, let's go. Okay, yan siya. Ito yung F998 sound card. Okay, importanteng bagay lang, no, bago pa tayo pumunta doon sa mga ports na kasaka natin ng mga add-ons devices natin para gumana, ay gusto kong papalam sa inyo na ito'y napakagandang sound card kasi unang-una meron siyang built-in battery. So, syempre kapag sinasabi natin may built-in battery, abay, hindi tayo na di-disrupt kapag may mga power outages ay patuloy na gagana ito. Napakagaling talaga. Kaya punta na tayo sa mga ports na siyang sasaksakan natin upang ito'y mapapagana. Basically, ito yung talagang mga pinaka-importante na mga ports na matututunan ninyo, malalaman ninyo kung nasaan para gumana na ang iyong sound card na F998. Alright, so tingnan natin. Nasa likurang bahagi. Ayan. So, nakikita nyo na napakaraming butas dito sa likuran. Alright, so unahin na natin itong dalawang Type-C ports. Ayan, kitang-kita naman, it's labeled as, charging port. Okay, so ayan, specified pa yung volt niya. Para sigurado tayo kung anong sasaksak natin. Yung charger natin, no? Common charger sa mga cellphone, gagana rito. Okay, and of course, the OTG PC Live. So, ibig sabihin nito ay nagagamit natin ito kapag sinasaksak natin dito ang ating computer, para naman mag-record tayo ng ating video o kaya audio, something like that. Pagkatapos susunod, may tatlong magkakasunod na may mga phone icons. Ayan, sa mga audio jack. Ayan, no? So, audio jack naman talaga ito, no? At saka may mga markang mga phones. Ayan. So, ibig sabihin nito, dito natin sasaksak itong tawag nito. Mga phone recorders natin. So, pwede natin pagsabay-sabay tatlo, ano? So, ang cable pala nito, mga chong, ay libre na. So, yung common cable lang naman na ginagamit natin dito. Yung sa audio cable, yung standard lang, standard ng laki. So, dito natin sinasaksak ang mga phones natin. Re-record natin. Gagawin natin recorder sa ating video, for example. Of course, this will include the audio also. Sabay-sabay na, no? Kapag binuksan ng camera mo, ayan, sabay-sabay na yan. Basically, binubuksan naman talaga ang camera, no? Tsaka nare-record yung audio kasabay. Okay, so ayan. At saka may next port tayo, audio, audio port pa rin yan. Kaya lang, iba naman ang dadaan dito, itong accompany. So, ibig sabihin dito yung papasok yung source mo. Halimbawa, kung makakanta ka ng karaoke songs. So, dito papasok yan eh. So, dito sa may accompany. So, yung accompany mismo. At saka yung earphone. Ayan. So, pwedeng gawing external monitor ito. At saka yung headset mo, pwede rin gawing external monitor naman. So, kahit alin sa dalawang ito, lapitan natin. Ayan. So, hindi nakakita kapag masyadong malapit. So, yung earphone naman, pwede nga natin gawing external monitor. O kaya pwedeng dito natin sasaksak yung monitor natin that we put directly to our ears. Pwede si headset ganun din, At saka finally, itong condenser microphone. So, dito natin sinasaksak ang ating condenser microphone na diretso na. Diretso dito, no? Okay, so, ayan, gagana ka agad yan. At saka nakakuha, syempre, kapag ang tawag to, pinapagana din ng phone natin o kaya ang ating PC through the sports here. So, okay, bigyan ko kayo ng sample, no? Kung paano ito
Anong tawag ito? I-switch on. Okay, simple lang, ano? So, ito, ipipress lang natin for about 3 seconds. Hindi pwedeng bila ang press na ganun. Hindi gagana yan, yung ganun. Okay? Nagla-lights up lang yan, no? Tapos, hindi talaga siya mag-on kapag biglang press lang na ganun. So, you have to press this for about 3 seconds. Ayan, 3 segundo. Okay. So, ayan, nag-on na yan. So, ready ka na gumamit ng mga ports mo rito. Pinakita ko sa inyo sa likuran, no? Review tayo, ha? Okay, dalawang USB Type-C, pero yung isa for charging. Alright, so ang pangalawa naman na USB Type-C ay para sa ating audio jacker sa PC at saka tatlong audio ports. Ayan, pwede natin pagsabay-sabay sa ng tatlong phones natin na gagawin natin na tawag to, pan-record sa ating video and audio output. Syempre, sa company. Ayan, at saka sa kanyang earphone, pwede natin gawing external monitor, kaya diretso sasaksak natin sa ating tenga. Earphone naman nakalagay. Headset, ganun din yan. They're just similar terms, ano? At saka finally, yung condenser microphone natin, sasaksakan. Ang size nga pala ng cable ng condenser microphone ay magkapareho lang, ng mga audio cable, no? Dito sa mga bilog-bilog na, ng mga ports na to. So, pareho sila ng laki. Ayan. So, sana, makabensi ko kayong bumili. Ewan ko lang kung nakamura ako rito. I bought this for about 3,000 pesos. Kasama na doon ng shipping. I have to recommend this kasi itong nabili ko, eh. Kaya kapag nakabensi ko naman kayong makabili ng ganito, dahil makapareho tayo ng hilig, o kaya mas may mga higlig kayo na hindi ko pa alam, no? Sa tingin ninyo ay ma-enhance yung output ninyo gamit ang sound card na to, ay pwede kayo mag-subscribe naman. Pa-subscribe naman. Ano ba yan? Subscribe naman kayo sa akin. Yan, para dadami subscribers ko. Okay, see you next time. Hope that I am able to convince you and you come up with a decision of buying one like this. Okay, gagamitin nyo sa mga vlog ninyo. Bye-bye!